Good day! Ito naman yung ating episode 8 ng Munti. Di ba? Itim yung gilid ng bubong. So akala mo itim siya. Pero actually white siya. Yan. Nagpaano muna tayo palubog ng araw bago tayo umakyat. Mainit eh. Medyo hiningal pa. Yan. So puti yung bubong. Yan. Yung sinasabi ko. Para malamig siya. Tas benefit pa siya pag magsosolar ka. Kasi pag bifacial yan, kumukuha siya ng liwanag sa harap, pati yung babanda sa bubong mo pabalik. Kuha niya yon. So ito yung ibang topic yung solar eh. So ito yung yung bubong natin. Layo tayo. Yan So gilid lang ang itim talaga kasi pogi naman yung pag-itim eh. Kaya lang practicality, white tayo. Tapos mapansin nyo, wala yung putol. Diretsuhan lahat yan. Kumbaga ang dugtungan mo na lang ito. Yan. Pero yung dugtungan ng paganyan, walang dugtungan yan. Tapos ayan, nagyan namin ng sealant. Para lang si Foreman eh, masyadong sigurista. Yan sealant. Yan. Tapos shed type lang siya, di ba? Streamline kung tawagin nila. So parang diretso lang. Maganda pa rito. Madaling latagan ng solar. Ang problem kasi doon sa nakasobrang slant na bubong. Hanap tayong iba. Yun. Hanap tayo doon. Yan. Yan yung bubong na yan. Ay, masyadong nakaslant ng ganyan. Maganda yan, matibay talaga yan. Pero siyempre mas mataas yung cost niyan. Pangalawa, pag nilatagan mo ng solar yan, automatic nakaslant siya. Hindi siya perpendicular sa sunlight which is yung 10 to 2 PM. Yun yung pinaka-climax ng solar eh. Kaya pag plano mo talaga mag-solar in the future, streamlined or shed type ka na bubong para diretso lang. Yan, sa inyong bodega ko. Yan. Tapos yung sinasabi ko namang gutter. Ito yan. Kung mapapansin nyo doon, may kulay green doon yan yung lumang bubong ko. Kasi dahil nga diretsuhan yan, wala naman ako mabibiling kapiraso. So yung luma ko na lang, nilagay ko na lang doon. Yan Tapos ayun, yung solar panel yun ng yung ilaw sa gabi. Tsaka ito. Umakyat kasi ako ng walang gamit nung kinabit ko to. So ginamit ako siya, tinape ko na lang. For some reason di siya nahuhulog. Hindi ko na napalitan. Pero eventually ipipix ko yan ng permanent. Tapos eto, yung pag ganito yung bubong, pagtapaka mo matibay. Ngayon ito yung gutter niyan. Ayan So stainless na. Para sure ka na wala tayong tagas. Tsaka hindi mabubulok. Kasi inside gutter yan eh. Firewall na to. Kaya sa loob siya. So pag tumagas yan, problema yan. Ngayon, ito yung sinasabi kong ito yung overflow. Mas mataas lang ng 1 inch yan. Mas mataas siya ng 1 inch dun sa isa. Ayun Ito yung isa. Yan yung nagko-collect talaga. Ito yung nagko-collect. Ito yung overflow. Tinaas lang namin. Lagyan namin silicone. Para mas mataas lang siya. Tapos siya muna collect. Pero pag sobrang taas na talaga ng tubig, dito ba to? Tapos ito, binawasan pa namin ng kalahati. Kung kita, kalahati yan. Para just in case mag-fail pa to, ito yung last chance. Diyan natatapon. Apaw na talaga yan dyan. Pero hindi siya aapaw sa loob. Provided na yung height na yon, yung height na yan is mas mataas kaya dun sa isa dun sa nasa ilalim ng bubong. So hindi mag-aapaw dito, dun ang apaw. Tapos yan yung mga rain collector ko. Diba? Busog nga yan si Bochog eh, daming laman eh. Sintindi ng ulan recently eh, itong week na to. So yun ang para sa bubong natin. May tanong pa kayo dito, edi
chat nyo lang dyan sa ano, sa comment section. Tapos pag may correction kayo or may napansin kayong improvement or suggestion dun sa ano, sa mga sinabi ko or sa setup dito, eh comment nyo lang below. Ay, ito pa pala. Discuss na rin natin to. Dito na rin lang tayo eh. Lang ha, baka mahulog tayo habang nagbablog. Marami ng ganun eh. Ayan. Yan. Ito. Siguraduhin lang na ano, no? Na ganyan. Kasi pag sobrang lakas ng ulan, kasi ito yung east eh. Yun ang, kung doon ang east, amihan. Dito habagat. So pag may bagyo, dito nang gagaling. Sisidsirin niya yan. Di ba? Kaya dapat nakadapa talaga lahat. Ayan o. Para sure ka na walang sablay. Yung iba, sa ibang bansa yun eh, nilalagyan niya ng foam na pang mayaman, di ba? Yung iba naman, pag sobrang baba ng ano nito, ng slope nito, yung tipong 5%, may ganun bang ano, 5 degrees pala. Pag sobrang baba ng slope nito, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng silicone dito. May nakita na akong ganun eh, especially sa mga housing. Siyempre sa housing, di ba, ano, titipid na materyales. Kaya yung bubong sobrang dapa. Para kaunti lang yung ano sa baba, trusses. Nilalagyan na lang ng silicone kasi sure naman na magbabaklo yun dahil sobrang baba ng ano eh, ng slope niya eh. Yan. So yun. Medyo nakakatakot doon sa pwesto ko ah. Dulon-dulo na ako yo. Lipat muna ako doon. So yun na muna for today's video. Pag meron pa kayong suggestion, comments, or reaction, comment nyo lang down below. Tapos yung mga na-enjoy yung video, pa-subscribe naman kung hindi pa nakasubscribe. Tapos, please like na rin. Share. Yun lang po muna. Bye-bye!